Psalm 33 verse 12 says, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Grabe, hindi mo aksidente na nandito ka ngayon. Kaya marapat lamang na papurihan natin siya dahil siya ay dakila, siya ay sapat na at higit pa. Amen? Amen! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, oh. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na. Kantahan po natin ang Panginoon. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Sapat na! Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na! Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Let's sing! Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng dilim ang langit, tinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinan. Pangako mo'y aking sandiganan, biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos sa unos. Paglipas ng pagod at luha, di
ko ay itumba. Pinalog ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Minsan pawitin natin, tuloy. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y matagumpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit, tuloy, tuloy, tuloy ang awit, tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah, Jesus. Tuloy-tuloy ang awit namin. Oh, nararapat ng papurihan, Panginoon, dahil ikaw ay dakila. Hallelujah, Jesus. Oh. Sing ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habang sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Iaalay ang puso ko, ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig, umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo
ay kalayaan ko. Sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Iaalay ang puso ko. Puso ko'y tanging sa'yo, Diyos, laging sa'yo. Panginoon, ang buhay ko, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Iaalay ang puso ko, ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Panginoon, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Salamat, Panginoon. Kami ay sa iyo lamang. Wala nang iba. Panginoon, ika'y dakila, natatangit nag-iisa. Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat at napagkumbaba. Buhay mo ay iyong inalay, walang hanggan ay binigay. Panginoon ang kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Let's sing Iniligtas. Iniligtas sa kamatayan ang iyong mga nilikha. Panginoon ng kabutihan, ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y naghahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan.
Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Oh, Panginoon. Yes, God, that's our prayer. From our hearts, Lord, with all our hearts, we proclaim, ano nga bang maibabalik, maisusukli namin sa inyo, Panginoon, kundi papuri, pananampalataya, pagtitiwala, at paghahandog ng aming sarili. Lord, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong grace, Lord, na kailanman hindi namin masusuklian. But all we can say, God, is, we are yours. Sa iyo lang kami, Panginoon. Thank you. Thank you for your presence today, and thank you for bringing us together. Continue to speak to us, Lord, and teach us to fully trust in you. Trust your plan. At lahat, Panginoon, ng nais mo sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Everyone say amen. Palapakan natin ng Lord. Our prayer passage is in Psalm 32. It's a Psalm of David. At sinimulan niya po ito sa ESV ng ganito, Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Or sa Tagalog, mapalad, pinagpala. Alam niyo po, ang mundo, meron po tayong mga definition ng pinagpala. Okay? Yung iba sasabihin na, pinagpala ka kasi pinanganak ka sa ganitong pamilya. Ito ang daladala mong apelyido. Pinagpala ka kasi ito yung mga bagay na meron ka. Yan po ang definition ng mundo. But alam niyo po, pag pupuntahan natin ang Bible, kung ano po yung definition na ng mapalad, ng blessed, ng pinagpala, sa Beatitude sa Matthew chapter 5, mapalad ang mga tumatangis kasi sila ay aaliwin. Kapag ikaw ay tumangis or ikaw ay naghinagpis at dumaan sa matitinding mga kapighatian sa buhay daw, ay aaliwin ka ng Panginoon. At mapalad ka kung dadaan ka sa mga ganong pagsubok. Mapalad ka kung ikaw ay persecuted. Kasi great daw ang reward mo. At dito naman sa Psalm 32, ang definition ni David ng mapalad at pinagpala or blessed, sabi niya, is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Pinagpala tayo at tayo mapalad kung tayo po ay nakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pinatawad at kinalimutan daw ng Panginoon ang ating pagsuway. Ano pa? Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and whose spirit there is no deceit. Alam niyo po ba yung mga sinasabi dito na salita like or phrases like transgression is forgiven or sin is covered? Ano pa? Yung hindi na ibinibilang sa atin, ibinabato ulit ang ating kasalanan. Ang ibig po sabihin nun sa Hebrew ay it emphasizes completeness of forgiveness. Hindi na po gagamitin ang ating kasalanan against us. Hindi na ibinibintang sa atin ng Panginoon ang ating kasalanan. You are completely forgiven in Christ. Amen. Kaya ikaw po ay pinagpala. Ikaw po ay blessed. Ikaw ay mapalad. Dahil pinatawad ka ng Panginoon. Hindi lang niya binawasan ng kasalanan mo, ito po ay complete forgiveness. Ano pa? Ang sabi po sa verse 3, For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long, for day and night your hand was heavy upon me, my strength was dried up as
by the heat of summer. Now, ito po yung magandang paalala. Una, yung forgiveness po, it is God's mercy. Yung kasalanan natin ay hindi na po gagamitin against us. That is complete forgiveness from the Lord. Sabihin nga po natin, complete forgiveness. Forgiveness. And that is God's grace. Okay? Now, ang paalala po rito ay do not conceal our sin. We are blessed because we are forgiven, but there is a burden na meron po tayo if we will conceal our sin. Sabi niya dito, noong siya daw po ay when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me, my strength was dried up as by the heat of summer. Hindi po makakatulong sa atin kung ang ating kasalanan ay itatago natin or hindi natin ipapahayag kay Lord. It will bring us emotional distress. What else? It will drain our spiritual life or vitality. Okay. Yun po ang magiging effect nito. So if we want to experience that blessedness, do not disrupt it by having unconfessed sins. Let us have an intimacy with the Lord. Alam niyo ang napakabuti, ang napakaganda sa Panginoon. We receive His grace when you lay down your sins to the Lord. Amen. At yung forgiveness na ibibigay niya ay complete forgiveness. Isipin niyo po, sin is covered. Right? Hindi na ibibintang sa atin. Wala ka ng kasalanan. Nakita nyo na po ba yung minsan meron kayong mortgage or meron kayong loan, nakalagay na 0.00. Ano pong pakiramdam ninyo? Ang saya. Wow. Yung credit card mo nakalagay 0.00 na yung babayaran mo. Wala na. Ganun po yung kasalanan natin. Wala po tayong magagawa kundi ilapit sa Panginoon, ihingi ng tawad, at kapag pinatawad niya tayo, complete forgiveness. Palapakan natin ang Panginoon. Complete forgiveness. And sabi niya sa verses, therefore, let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Surely in the rush of great waters, they shall not reach him. Lahat daw po ng matapat sa Panginoon, manalangin habang may panahon pa. Dahil darating daw ang panahon ng kapighatian na parang baha, pero hindi daw tayo mapapahamak. Sabi niya, surely in the rush of great waters, they shall not reach him. So do not fear. Your sins are forgiven. Makakalapit lagi tayo sa Panginoon at humingi ng tulong sa lahat ng nangyayari ngayon sa mundo. The best pong gawin natin, call on the name of the Lord while He may be found. Amen. Sige po, palapakan natin ang Lord. At gusto kong ipaalala sa ating lahat, there's a time for war, there's a time for peace. Meron pong panahon na nangyayari ang mga iba't ibang mga bagay sa mundo, pero ang Panginoon natin, hindi po siya nagbabago. Amen. He is with us. Palapakan natin ng Lord. Sabi niya, they shall not reach him. What else? Kaya sabi niya, you are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of joy, shouts of deliverance. At kapag tayo pinatawad ng Panginoon, anong gagawin po niya? He will instruct us. He will give us instruction, direction, protection, and provision. Let me repeat that. Sa mga taong pinatawad ng Panginoon, ano ang ibibigay niya? Instruction, direction, protection, and provision. Sabi niya sa verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Blessing po yung instruction sa mga taong pinatawad at nilinis ng Panginoon. Di ba lagi tayong tinuturuan? Lagi tayong ginaguide. Ano pa? Sabi niya, I will counsel you with my eye upon you.
Nasa atin po ang paningin ng Panginoon. Binabantayan niya po tayo at igaguide niya po tayo. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you. Pero wag daw tayong parang maging katulad ng kabayo or mola na walang pang-unawa. Kailangan unawain natin yung instruction at direction ng Panginoon. Sa Old Testament, sa Numbers, alam niyo po ang mga Israelita, kapag nakita po nila ang clouds ng Panginoon ay nanatili sa isang lugar, stay lang sila. Kapag nag-move yung clouds, anong ibig sabihin nun? Move din sila. Di ba parang, ang ganda po na mayroong instruction at direction mula sa Lord. Ang ganda na meron tayong karunungan na nagmumula sa Panginoon. So pag nakita mo na halimbawa lang, yung grade mo sa BP mo ay 200 over 200. Meron ba ganun? 200 over 180. Anong ibig sabihin nun? Manatili ka dyan o mag-move ka? You have to move. You have to do something. Amen? Amen. Meron tayong pang-unawa, may instruction ng Panginoon, may guidance, may salita siya na kailangan nating aralin at pakinggan araw-araw. At kung ano yung ini-impress sa puso natin, ay tanggapin natin at gumawa po tayo. Mag-move tayo according doon sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Kaya pagka pinananatili tayo sa isang lugar, manatili tayo. For example, kahit po, manatili sa lugar kung saan tayo tinanim at doon ka maging blessing, doon ka lumago, doon ka, di ba, gumawa, then remain. Pero kapag sinabi ng Lord, it's time for you to move. Okay, ipopromote na kita, move to heaven. Then let's move to heaven. Kapag earth pa tayo, dyan ka lang muna sa earth ka lang. Amen? Can I hear amen? Amen. Yeah? Kapag kayo nang sa Middle East nating pamilya, pagka may pagkakataon at sinabing, okay, you have to go home na. Alright? Kapag sinabing, stay pa kayo dyan, stay, wala pang runway, wala pang airport na open, then we have to understand and do not be afraid of those simple things na nangyayari sa buhay natin. Can I hear amen? Amen. So, sabi niya dito, huwag tayong maging katulad ng kabayo na walang pang-unawa. Unawain natin ang kalooban ng Panginoon na tayo po ay pwedeng makalapit sa Kanya, pwede po tayo nating dalhin ang prayers natin sa Kanya, at ito unawain natin. Many are the sorrows of the wicked. Meron pong kapighatian na darating sa mga taong masama. Maraming hirap daw ang mararanasan ang taong masama. But steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Unawain natin yan. Ang pag-ibig niya, mahal ng Panginoon. God's love is upon those who trust in Him. May nagmamahal po sa inyo. May nagmamahal po sa atin. Siya po ay ang Panginoon dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Palapakan natin ang Lord. Love the Lord. Trust the Lord. His love is upon you. His love is on you. Sa mga kabataan, lagi mong isipin, may nagmamahal sa'yo. Though the world may reject you, ang maganda, the Lord loves us. And sabi niya, be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Unawain natin na iba-iba ang mangyayari sa panahon natin, but choose to be glad and rejoice and shout for joy. Sino daw po yun? All you upright in heart. Those who trust in the Lord, mga nilinis ng Panginoon at pinatawad, ano daw ang lagi natin gawin? Rejoice, be glad. Why? Because you are blessed. Ikaw ay mapalad. Ayan naman, nag-iingat ako mapagbaliktad ko yung pa at la. Either malapad or mapalad. Okay? Ikaw ay mapalad. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaya minsan, iniisip natin, wala ako nito mga bagay na ito, hindi ako pinagpala. Hindi po. Tingnan niyo ang definition ng Bible ng blessed. Ng pinagpala or mapalad kapag ang mga kasalanan mo ay hindi na po ibinibintang sa iyo ng Panginoon. Dahil ikaw ay pinatawad, ikaw ay nilinis, lagi kang mag-rejoice kahit anuman ang panahon or anuman ang nangyayari sa mundo natin. Can I hear amen? Amen.
Do not fear. Always rejoice. Nabanggit natin nung nakarang linggo, may mga pagtaas ang presyo. Tama? Yes po. Tataas. Yung inawit natin kanina, di mangangamba saan? Sa kawalan. Huwag kang mangamba. Kahit na di mangangamba, kahit ang gas ay 100 na. Diba? Huwag kang mangamba. We can walk. Ano pa? We can run. Okay? It's not the end of the world for all of us. Amen? There's a time for war, there's a time for peace. May panahon ng lahat ng bagay sa mundong ito. Dumaan tayo sa pandemic, God is faithful. Dumaan ka sa matinding mga pagsubok sa buhay mo, God is faithful to you. Itong panahon na to, He remains the same. He is forever the same. Palapakan natin ng Lord. But let's go back. You are blessed. You are forgiven. And that's why, be glad and rejoice every day. Amen. Lift your hands and let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, Ikaw ang nagtanggal ng aming guilt and shame. Thank you for that complete forgiveness na ginawa mo sa aming buhay. And we humble our hearts to you today. Come and instruct us. Come and guide us. And thank you for your provision. Salamat, lagi nyo kaming tinuturuan na huwag matakot at magtiwala sa inyo. Tinuturuan nyo kami lagi, Panginoon, na sa iyo kami umasa, Ama, sa iyong mga pangako, ang pangawakan namin. Salamat, Panginoon. Marami mang hirap ang dadaanan, O Diyos, ng tao sa mundong ito. But Lord, ang pag-ibig mo ay naroon sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Help us to give our complete trust in you. Kung binigay mo sa amin ang complete forgiveness, complete trust ang ibalik namin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, we belong to you. Sa iyo kami, Panginoon. You are our hiding place. Thank you for protecting us from all the troubles, Lord, that surrounds us. Thank you for the victories and successes. Thank you sa mga pagsubok na nagpapatatag ng aming pananampalataya at patuloy na nagbibigay sa amin ng tulong para unawain ang plano mo at ang karakter mo, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, Lord, for my brothers and sisters, Lord, na minamahal mo at nagtitiwala sa inyo. Patuloy naming maranasan ang kapangyarihan at ang unfailing love mo, Panginoon. Thank you, God. We give you praise and glory. In Jesus' name, and everyone say amen. Palapan po natin ng Lord. Praise God. Good morning po sa ating lahat. For our tithes and offering, let us read from Psalms 34 verses 8 to 10. I'm reading po from NIV version. Sabihan niyo po ako. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people. For those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. So this morning po, let me encourage you with God's promises sa binasa po natin kanina. First, our source is God's goodness. Sabi po sa verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So let me ask you today, are you experiencing the goodness of the Lord in your life? Amen. Mabuti ba ang Diyos sa buhay mo araw-araw? Amen. So if we pause and reflect, no, we will realize that God has been good to us. Yung pagising pa lang po natin sa umaga, that is God's goodness. Yung strength, yung may ability ka to work, that is God's goodness. Yung family po na kinabibilangan mo, yung provision ng Lord araw-araw, yung protection ng Lord, all of this and more are evidences of the Lord's goodness. Amen po ba? And ang mundo, pinapakita po natin, sinusukat niya yung pagiging blessed, yung blessing sa paanong paraan. Kapag yung life comfortable lang, no? When you have everything, sabi nga ni Pastora kanina, yung blessed kapag lumaki ka sa gantong pamilya, pag ganito yung apelido mo, blessed ka para sa mundo, no? But the truth is, God's goodness is present in every season of our lives. Amen? And some of us, maaring we are thriving. No? We are experiencing breakthrough and abundance, no? Pero for some of us, we are enduring. Maaring dumadaan tayo sa challenges and trials. Or
may some of us, Lord, maaring rejoicing, no? We are celebrating sa answered prayers ng Panginoon. But whatever season we are in, God's word remind us to always take refuge in the Lord. Kanina nasabi po ni Pastora, no, na maraming definition ang Bible ng blessed. At isa po ito sa mga yon. Bakit? Blessed is the one who take refuge in Him. Marami pong definition ng mundo ng blessed. Pero ang salita ng Panginoon, the true blessed one is those who take refuge in the Lord. So again po, no, yung blessing ng Lord, hindi siya nakadepende sa condition ng economy natin, hindi siya nakadepende sa status ng buhay natin, or sa level ng ability natin, or sa amount ng kayamanan, or kaari-arian natin, no? But it depends on the goodness of the Lord. And yung pangalawa po nating promise ngayong gabi, umaga, is our security is in God's care. Sabi po sa verse 9, "Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him, lack nothing." Sa Tagalog po, dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Gusto po ba natin yon? Amen. No? At kung pakinggan po natin ang balita ngayon, marami tayong pwedeng ikabahala. No, narinig natin dahil sa gera, ano pong nangyayari? Pwede daw po tumaas yung gas, no? At alam natin na yung ripple effect po nun, pwedeng tumaas din yung mga bilihin. At maaaring iniisip natin, magkakasya pa kaya yung budget ko sa araw-araw? Paano magiging sapat pa ba yung kinikita ko? No? At minsan, dahil sa takot natin, sinusubukan nating ayusin ang lahat sa sarili nating paraan. No? Sinasabi natin, kailangan kong mag-extra, kailangan kong magtrabaho na magtrabaho. No? At minsan, umaabot sa punto na na-compromise na natin yung health natin or nawawalan na tayo ng oras sa Panginoon. No? At may pagkakataon naman po na yung mundo pwede mag-offer sa atin ng paraan para kumita ng pera, mabilis, madali, no? Pero alam natin sa puso natin na hindi yun yung tama or may nalalamangan tayong kapwa, no? At minsan naman, ano pong nangyayari? Hinahawakan natin ng mahigpit ang blessing na binibigay sa atin ng Lord, no? Sinasabi natin, Lord, naiintindihan mo naman, no? Kasi bawat piso, kailangan ko talaga yun, no? Lord, pag binigay ko to, kukulangin na ako, eh. Pero habang sinasabi ng mundo na kapag mahirap ang panahon, lalo mong higpitan ng paghawak mo sa pagpapala ng Lord, ang pananampalataya po natin ay nagpapaalala na ang Diyos ay ating tagapagbigay. He is our great provider, our generous Father. So yung kinanta po natin kanina, no, hindi ko na po kakanta sa inyo ngayon, no. Bigay na natin yan kay La Fara, di ba? No, mas makakanta po natin siya ng buong puso, ng pagtitiwala sa Lord, na may ngiti. Bakit? Alam natin na ang hope natin ay nasa Panginoon. Di ba sabi doon, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka lagi. Ano daw po yan? Sapat at higit ang Panginoon, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Yun po ang Lord na meron tayo ngayon. So again po, no, our security is in God's care. Ano man yung marinig natin sa paligid natin, ano man yung ibalita sa atin, hindi po tayo mayayanig dahil alam natin na ang security natin ay nasa Panginoon. Last po, our confidence is in God's promise. Sabi po sa verse 10, "The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Ngunit hindi kukulangin ng mabuting bagay ang mga naghahanap sa Panginoon. Pag inisip po natin ang leon, ano pong unang pumapasok sa isip natin? Malakas, di ba po? Mabagsik, no? Dominant, no? They are capable hunters, no? Sa kagubatan, ano sila? Simbolo sila ng lakas at kapangyarihan. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, kahit ang mga lion ay minsang nangihina at nagugutom. So ano pong ibig sabihin natin nito para sa atin? Ipinapakita po na kahit ang pinakamalakas na nilalang ay may limitasyon. So kahit ang umaasa sa sariling lakas ay darating sa punto na kukulangin at manghihina. So ganyan din po ang buhay natin minsan, no? Kapag umaasa lang tayo sa sarili nating kakayahan, sa talino natin, sa trabaho natin, o kahit sa koneksyon or ipon po natin, darating at darating ang panahon na hindi ito magiging sapat. Pero may isang pangako po ang Diyos, at ito po yung nabasa natin kanina, "Those who seek the Lord lack no good thing." Ang tunay po na kasaganaan ay hindi nanggagaling sa sariling lakas, kung hindi sa paghahanap sa Panginoon. Kapag hinahanap po natin ang Diyos, kapag inuuna po natin siya, may pangako siya na hindi niya tayo pababayaan. So hindi nito ibig sabihin na laging magiging madali ang buhay, no? Na lahat all smooth sailing. Pero ibig sabihin po nito, hindi rin natin, ibig sabihin po nito, makukuha natin agad lahat ng gusto natin. Pero ibig sabihin lang po nito, tapat ang Diyos na bibigay niya ang tunay nating
pangangailangan. Amen po ba? So may mga bagay po ba tayo na hinihingi sa Panginoon? I'm sure all of us po meron, no? May mga pangarap po ba tayong ipinapanalangin sa Kanya, no? May pangangailangan ba tayo na patuloy nating inilalapit at iniiyak sa Panginoon? Maaring ito po yung provision para sa family natin, trabaho natin, negosyo natin, no? Or kahit kagalingan sa karamdaman natin, kapayapaan sa pamilya natin, no? Or yung matagal na nating ipinagdarasal sa Panginoon, ano man po yung prayers natin, ano man yung heart's desire po natin, ano man yung bagay na patuloy po nating iniiyak sa Panginoon, ipinapaalala po niya sa atin ngayon, let's put our confidence in God's promise. Amen po. So muli ko po kayong tatanungin sa tanong ko kanina, are you experiencing the goodness of the Lord? And I pray po, no, we can confidently answer yes and amen. Dahil patuloy po tayong magtitiwala sa Lord, patuloy po natin i-honor ang Lord, patuloy po natin siyang uunahin sa lahat ng bagay. And sa pagbibigay po natin ng ating tithes and offering, ginagawa po natin ito na may pananampalataya at sinasabi po natin, Lord, ikaw ang aking source. Lord, ikaw ang aking security. Lord, ikaw ang aking confidence. Amen po. So I hope everyone is encouraged. Again po sa ating church, we have designated envelope. The red is for our tithes. 10% po ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. We do not fear no in giving back the exact and right amount before the Lord because He will never fail to sustain all our needs. And for our special envelope po, the white is for our mission fund. The blue one po is our maintenance po na ating building po, no, para mas maging maayos po ang bahay-sambahan natin. And the brown one po is ang balik pondo para sa ating sanctuaryo. Ininayaan ko po ang lahat na tumayo at samahan po ako sa isang panalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Heavenly Father, Lord, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay mabuti at tapat sa buhay po namin araw-araw. Nararanasan po namin ang wagas na pag-ibig nyo, ang katapatan nyo, ang kabutihan nyo na nag-uumapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto kasama po ng aming pamilya, Father. Lord, nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, at tumakatok sila sa iyong pintuan, Lord, sa iyong durungawan ng langit, Panginoon, Lord, at sa kanilang katapatan sa iyo, I pray, Lord, na makita nila ang pagbuhos na pagpapala, Panginoon, sa kanilang tahanan, Father. Hindi sila magkukulang, Panginoon, hindi magiging sapat, pero higit pa, Panginoon, dahil yun ang pangako niyo po sa amin, Father. So, Lord, as we put our confidence in you, as we trust you, Panginoon, as we honor you, and walk with fear in you, Panginoon, may kita namin, Lord, yung goodness mo, Panginoon, we will taste and see your goodness, Panginoon, sa buhay po namin. So, Lord, I pray, Lord, na ikaw, Lord, yung magpalakas ng pananampalataya po namin, Lord. We will not fear, we will not doubt anuman, Lord, yung season ng buhay po namin. Dahil ikaw, Lord, ay sapat at higit po sa amin. Muli, Lord, I pray na ma-honor ka namin, ma-bless ka po namin sa pagbibigay namin ngayong umaga na to. Ito po ang aming dalangin, ang lahat ay magsabing, Amen and Amen. Let us give to the Lord. The title of our sermon today, Restored to Love, Commissioned to Follow. And let me tell you, sa series natin sa Book of John, naka-57 teachings na po tayo. That's 57 mula John chapter 1 up to John chapter 21 verses 1 to 14. At ito pong pag-aaralan natin ngayon ay pang 58. Wow. We started August 25, 2024 sa series ng Book of John. At masasabi ko pong isang taon natin itong inaral kasi we took breaks during Christmas. Ayan, we talk about Christmas story, Holy Week, New Year, Hearts Day, Mother's Day and Father's Day. Doon lang po tayo nagre-rest sa Gospel of John, pero it took us 58
sermons para matapos ito. Palapakan natin ang Panginoon. And thank you for studying it with me, walking through it with me. Talagang inisa-isa po natin yung mga passages, yung mga verses na ito. And if just in case may mga na-miss po kayo, no? Everything is on YT or YouTube account po natin or sa ating Facebook page. So, now let's go to Restore to Love, Commission to Follow. At bago ko po i-continue, ang purpose po ni John, ba't niya sinulat ito, ay talagang upang sumampalataya po ang lahat ng listeners. Sumampalataya ang lahat ng makakarinig ng salita ng Panginoon. The word believe ang naging focus niya. Believe in the Lord Jesus Christ. So, balikan lang po natin, si Matthew, ang salitang believe daw, ay minention niya sa kanyang pagsusulat ng 11 times. Si Mark ay 15 times. Si Luke, si Dr. Luke ay 9 times. So kapag binasa po natin yung Matthew, Mark, Luke, 9 times si Luke. Pero si John, 98 times niyang binanggit ang salitang believe. So it is not just a story, but he wrote this to witness about Christ that we may believe. Kaya yung last po natin na sermon ay Restored to Love, Commissioned to Follow, part pa rin ng pagpapakita niya at pagbibili niya rin kila Peter to continue upang marami pa po ang sumampalataya. At sa passage na ito, malalaman po natin ang plano, ang purpose ni Jesus kay Peter, kay John, at alamin din natin what is Jesus' plan for all people and all believers. Let's go to our passage, John 21:15 to 25. So, pangatlong beses nagpakita si Jesus, nangisda po sila, wala silang huli, pero si Jesus nakatanaw na sa pampang, sinabi niya, lay down your nets, at marami po silang huli. Pero sa pampang, meron ng fire, meron ng bread, meron ng fish na hinanda si Jesus. At ang sabi lang niya, magdala kayo ng mga nahuli nyo at lutuin din natin. Then nag-breakfast po sila. Verse 15, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Let's bow down our heads and let's pray. Father, thank you. At inabot na po namin yung final or last topic sa aming John series. Thank you for speaking to us sa lahat, Panginoon, ng pagtitipon po namin na itaas ang pangalan mo at marami po kayong binago sa puso, sa isip namin. Marami pa po kayong gagawin sa buhay namin. And Lord, we entrust to you our lives, our hearts. Speak to us, dear Holy Spirit. Maging maliwanag po ang mensahe nyo sa aming lahat ngayong umaga upang masunod po namin ang kalooban nyo at mag-glorify kayo sa buhay po namin. Thank you for everyone who is hungry and thirsty for your message today. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Okay, so, restored to love, commissioned to follow. Ito po yung ating text, John 21:15 to 25. At ang una po natin na makikitang lesson dito is, nung tapos na sila mag-breakfast, nag-usap na si Lord at si Peter patungkol sa pag-ibig, sa love. At alam naman po natin na itong mga disciples na to ay tinawag po sila para sila po yung mag-proclaim ng good news about Jesus sa mga susunod po. Okay? Because Jesus will ascend. And this is the third time na nagpakita po siya sa kanila at ito na yung bili niya kay Peter. At number 1,
Love is the foundation of calling. Makita po natin dito na Simon, sabi niya, tanong niya, Son of John, do you love me? At ilang beses tinanong ni Jesus kung mahal niya si Peter o kung si Peter ay mahal siya. 3 times. Naalala niyo po ilang beses din pinagkanulo ni Peter si Jesus? 3 times. Okay, so parang talagang restoration ito. Restored to love. Commission to follow. At si John, sa pagkakagamit niya po dito ng love, ay naging maingat po siya at ginamit niya ang 2 Greek words of love. Yung una ay yung agape or sacrificial, unconditional love, at yung isa na phileo, brotherly affection or friendship love. So yung una na sinabi niya ni Jesus, do you agape me? Ang sinagot doon ni Peter ay, I phileo you. I have brotherly affection to you. We are friends. Okay, friendship love. Yung pangalawa, ganun din. Do you love me unconditionally? Pero ang sagot ni Peter ay, kaya mo bang mag-sacrifice? Parang ganun ang tanong niya. Do you love me? Is it sacrificial? Is it unconditional? Oh, I have brotherly affection to you. Pero nung huli, ang ginawa na ni Jesus ay, okay, sige, do you phileo me? Friend mo ba ako? And Peter is grieved. Puntahan po natin, balikan natin sa verse 15. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you, ano po yan? Agape me? More than this? Mas kaya mo bang isacrifice ang mga ito? Unconditional ba yung love mo sa akin? Kaya mo ba akong mahalin kahit wala ang mga ito? And he said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod. Pero gusto ko rin pong i-point out dito na kapag may mahalaga nga pala tayong sasabihin sa isang tao, magandang patapusin natin siya sa pagkain niya. Sabi dito, when they had finished breakfast. Okay, si Jesus, asan na tong ng mga batang ito, nangisda na. Okay? So, naghanda siya ng breakfast at kakausapin ko ito si Pedro. Sabi niya ganon. At nung kinausap niya, mahal mo ba ako? Natanong na po ba kayo ng isang tao na, mahal mo ba ako? May nagtanong na ba recently niyan sa inyo? Okay, do you love me? Is your love unconditional, sacrificial? Okay. Madalas sa mag-asawa yan, no, nagtatanungan, yung mga ganyan. Okay. Pero kailan lang natatanong yan? Kung hindi yan natatanong ng asawa mo, ibig sabihin, anong ibig sabihin? May security. Pero kapag laging natatanong yan, alright, ibig sabihin, may gusto siyang linawin. At ganun ang Panginoon. Pagkatapos kumain, may gusto siyang linawin kay Pedro. At sana'y maging malinaw din yun po sa atin, sa buhay natin. Kumusta po ang pag-ibig natin sa Panginoon? Yan. Kung si Pedro ay natanong niya, mahal mo ba ako more than this? Sabi ni Peter, I phileo you. Napakagandang balikan natin sa original word upang maintindihan natin na si Lord, dinadala siya sa sacrificial and unconditional love. Pero si Peter, dinadala siya sa, friend tayo, no ka ba? Parang ganon. Okay? Magkaibigan tayo, kaibigan kita. I have brotherly affection to you. Pero tingnan nyo ang next na sinabi ni Lord. Ang sabi pa rin niya, okay, feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga tupa. So nandun na yung pagko-correct ni Jesus. Pagre-restore, nire-restore niya si Peter. Tandaan po natin, magkaiba po yung pinagdaanan ni Peter at ni Judas, okay? Si Peter, he denied Jesus, he ran to the tomb. He went to the tomb. Sabi nga, si Judas, he betrayed Jesus, he ran to a tree. Bakit sa tree? Nagpakamatay po siya. Okay? So magkaiba. Ito, he ran to the tomb,
At tinignan niya, wala doon si Jesus, nagpakita, okay, buhay si Jesus. Pero ito, Peter, nire-restore siya, pero kaparte ng restoration, meron kang task. Meron kang assignment. May ipagpapatuloy kang gawin. Pag nirestore tayo ng Panginoon, pinatawad, nilinis, ibig sabihin may pinagagawa siya sa atin. Ang isang sasakyan na na-restore, na ayos, for example, ng 1970s car ito or motorbike, di ba? Pag na-restore siya, pinatatakbo ulit siya kasi restored. Okay? Kapag yan ay na-stuck na naman, masisira lang. Kaya yung iba, kung i-stuck, wag nang ilagay yung makina, gawin na lang sofa, gawin na lang bed. May mga gumagawa ng ganon. Okay? Sabi niya, feed my lambs. And then, sabi niya, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? Unconditional ba ang love mo sa akin? Sacrificial ba? At anong sagot ni Peter? He said to him, I have brotherly affection to you. Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. So sinasabi ni Jesus dito, para bagang, Peter, nangisda ka, nagsisama sa'yo. Diba? Ang gusto ko'y alagaan mo ang mga tupa. Leadership. Tinatawag ni Lord dito si Peter into leadership. At ang leadership na binibigay sa kanya, maging shepherd. At ang shepherd, nagpapakain, nangangalaga. What else? Or what's the next part of the story? He said to him in verse 17, the third time, Simon, son of John, do you love me? Okay. So, baba sa level. Sige, friend mo ba ako? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Pero tingnan niyo po si Jesus. Hindi nagbago yung binibigay niyang task at assignment kay Peter. And Jesus said to him, feed my sheep. If we are restored, we are commissioned to follow. If we are restored to love, we are commissioned to follow. Ganon din si Peter. Ang unang ma-restore kapag tayo po ay nalayo sa Panginoon, ang unang ma-restore ay yung ating pag-ibig sa Diyos. Kumusta ang ating pag-ibig sa Kanya? Di ba sa broken relationship, anong kailangan ma-restore? Should be love. Okay? And then, nandun na yung next, obedience. Kaya may kita natin dito sa conversation ni Jesus at ni Peter, sa lahat ng gagawin natin, kailangan may pag-ibig. If you serve, there should be love. If you teach, sa mga teachers, there should be love. If you serve our country, there should be love and not greed. If you are called to leadership, there should be love. Love precedes leadership. Love precedes servanthood. Bakit? Ibinigay ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. Sinulat ni John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son. There's love from the Father, and then there is sending, and then there is giving. There must be love in everything na gagawin po natin. Why are you doing what you are doing? How's your love for the Lord? Can I hear amen? Amen. There should be love. Okay? Bakit ang mga magulang talagang ibinibigay lahat ng kanilang makakaya para makapag-provide ng pagkain sa table, maging malamig ang tulugan ng mga bata, may malambot na foam, may bed, may air bed, water bed. Ano pa? Bakit? Para mapagtapos sila, ano po yung nauna? Ba't ganon sa mga magulang? Ano pong meron tayo? Love. At kapag may love, merong sacrifice. Natutong mag-sacrifice ang ating mga magulang. Alam niyo, iba rin po. Iba talaga yung pag-ibig din ng mga magulang. Mga lola at lola.
Okay? Sa mga magkakaibigan, why are you doing that to a friend? Bakit may ginagawa kang mabuti sa kaibigan? Why? Love. There should be love. Amen. When you serve, there should be love. Kailangan may pag-ibig. At ipinakita yung example sa atin ng Ama at ng Panginoong Yesus. And Jesus loved us. Yung conclusion natin last Sunday, while we were still sinners. Ang makasalanang tao ay pinaglingkuran niya dahil siya po ay pag-ibig. Siya po ay may pag-ibig o siya ay pag-ibig. He is love. At ganun din po tayo. Kung may pag-ibig, may magagawa po tayo. Ano pa? Pinakita dito ng Panginoon na intimacy sustains ministry. Kung gusto po natin magtagal sa mga ginagawa natin, kailangan may intimacy tayo sa Panginoon. Lalo sa mga nangyayari sa mundo ngayon. What will sustain you? Not just the ministry. Here, Jesus is talking about the ministry or yung kanyang paglilingkod. What will sustain you na manatili kung saan ka nilagay ng Panginoon? Your intimacy with the Lord. Gaano tayo kalapit ngayon sa Panginoon? And shepherding flows from relationship, not reputation. Ano bang reputation na dito ni Peter? Hindi sinulat ni John. Pwede niyang sabihin, si Peter na dininay si Jesus, heto, kinausap ni Lord. Naglakad sila. Pagtapos kumain, nakasunod ako sa kanila. Pinakikinggan ko ang pinag-uusapan nila. Right? Shepherding flows from relationship with the Lord. Lahat po tayo, ano po bang reputation meron tayo in the past? Meron tayong makasalanang pamumuhay. Pero hindi po doon nakabase ang ating assignment. It flows from our relationship with Jesus. And that's the grace of the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Thank God. Hindi nakabase yung ating future at yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon ngayon sa ating nakaraan. Ito ay nakabase sa kanyang ginawa. Sa ating relationship sa Kanya na ni-restore niya tayo sa ating relationship with the Father because of what Jesus has done on the cross. Praise God. Number 2, following Jesus includes sacrifice. Alam niyo po ang salitang sacrifice, hindi madalas na pag-uusapan ito. And it's good na sa atin as believers, we always talk about sacrifice. If there's love, there's following, there's obedience, and there is sacrifice. Sinabi ni Jesus dito kung ano yung plano niya at anong mangyayari kay Peter. Tignan po natin. Let's go to verse 18. Ang sabi niya, truly, truly, so, yung conversation, do you love me? I love you. Feed my lambs. Do you love me? I love you. Tend my sheep. Do you love me? Yes, I love you. You know everything. Okay, nag-grieve si Peter. Pero sabi niya, feed my sheep. Sabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. When you were young, sabi niya, nung ikaw ay bata pa, kabataan mo, magsusuot ka ng gusto mong damit isuot at aalis ka, pupunta ka kahit saan mo gusto. Ang sarap po ng ganong freedom, di ba? Yung kakayahan. Yung mag-aayos tayo, magpaplano tayo, ito ang gusto kong gawin. May pagdidesisyon tayo. May gusto tayong gawin, ginawa natin, or tinry natin ginawa, pero ang sabi ni Lord dito, but when you are old, Peter, when you are old, pag matanda ka na, you will stretch out your hands. At ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi daw ni Jesus dito kung anong klaseng kamatayan ang meron si
Peter. Kaya, yung restoration niya, it leads not to comfort, but to costly obedience. Ni-restore siya, pero siya ay mag-lead, mga laga, ano pa? At siya po ay mapupunta saan? Sa costly obedience. Yung kanyang pagsunod ay merong sacrifice. So tandaan po natin ito, restoration is not the end. Pag ni-restore tayo, inayos tayo ng Panginoon, restoration is not the end. It is preparation for obedience and sacrifice. Piniprepare tayo na meron tayong susundin na utos at pinagagawa ng Panginoon at may sacrifice. Jesus did not promise Peter na magiging maganda ang lahat sa'yo. Ngayong na-restore ka na. Hindi sabi, mag-shepherd ka, mag-care ka, at everything will just go well. You will live a life na mayaman ka. Hindi. Anong sabi niya? When you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you wherever you do not want to go. Peter, this could be ito yung klase ng kamatayan, at according po sa history, namatay po siya ng crucify, si Peter. Ang sabi dito, and another will dress you and carry you where you do not want to go. May mga pagkakataon sa buhay natin na pinuntahan, ginawa natin yung mga bagay na gusto natin, pero dahil tayo po ay may pag-ibig at may submission sa Panginoon, may pagsunod sa Kanya, tayo po ay pupunta sa mga lugar na kahit hindi natin ginusto. Meron po bang ganon? Naranasan niyo po ba yun? Hindi ko naman to gusto pero dahil mahal ko ang Panginoon, susundin ko siya. May mga tao na kailangan mong ibigin, mahalin, abutin kahit hindi niyo po gusto. Amen. There are times sasabihin mo, Lord, ang hirap-hirap nun abutin, yung kamag-anak kong yun. Matigas talaga ang puso nun. Pabayaan nyo na lang, Lord. At pwede tayong tumakbo, umiba ng direction. Si Jonah, di ba? Bakit naranasan niyang mag 3 days sa tiyan ng big fish? Why? Kasi ayaw niyang i-proclaim yung repentance. Sa Nineveh. Umiba siya ng lugar. Tumakbo siya. Sabi nga, the running servant of the Lord. Pero hindi siya nakatakbo kay Lord. Nilunok siya, di ba, ng big fish. May mga lugar na minsan sasabihin natin, hindi ko naman to gusto, hindi ko naman gustong mangyari ito. Hindi ko naman gusto itong sitwasyon na ito. Hindi ko gusto itong mga bagay na ito ngayon. Pero bakit? Nandito ako. If inallow ng Panginoon and God wants you to do something, to trust in Him, to obey Him, kahit na may sacrifice, kahit na, alam niyo po yun, may pain, may kasama pong sacrifice ang pagsunod sa Panginoon. This, He said, verse 19, to show by what kind of death He was to glorify God. The death of Peter glorified the Lord. And after saying this, He said to him, anong sabi niya? Follow me. Sipin niyo po, sinasabi ni Jesus dito, ito ang magiging kamatayon mo, Pedro. May mga lugar kang pupuntahan kahit hindi mo gusto. Nung kabataan mo, magdadamit ka, pumunta ka saan mo gusto, pero darating ka sa punto ng buhay mo na may gagawin ka, pupuntahan ka, hindi mo gusto. But I want you to know, follow me. Sino po yung mga unang disciples na sinabihan ni Lord ng follow me? Peter and Andrew, yung magkapatid. Follow me. Si Jesus, sinasabi po niya, kahit mahirap ba, susunod ka? God's plan may include suffering.
Susunod ka ba kahit may persecution? Susunod ka ba kahit na may mga kaibigan na hindi ka na ituturing na kaibigan, ituturing ka ng kaaway because you will obey me. Amen? Susunod ka pa rin ba kahit may mga taong hindi ka isasali sa isang business transaction or sa isang promotion because you love me? God's plan may include suffering. Obedience glorifies God more than success. This is a good reminder. Obedience glorifies God more than success. Kasi minsan, ito ang gusto ko eh. Ito ang gusto kong direction. Paano kung ito ang nais ng Panginoon? Pinangarap ko po maging architect. To build buildings. Pero hindi pa pala yun ang kalooban ng Lord. To build lives for His glory. At nakapag-build din tayo ng building together. Palapan natin ang Panginoon. Build churches. Okay, build ministries. And please pray. This year, God willing, masimulan po natin ang feeding program sa mga bata sa isang lugar dito po sa Quezon City. Palapakan natin ang Panginoon. It's been in our hearts for many months or years. At nagawa po natin yun noon. Kailangan natin i-resume, kailangan natin ituloy. We have to reach out to the next generation. Obedience glorifies God more than success. Minsan ayaw natin pumunta sa mga lugar. Mainit, malamig, may mga lugar na hindi tayo komportable. Pero yun ang direksyon ng Panginoon. Let's go. Bawa, kung ikaw ay kabataan, mas gusto mo sana nasa malamig na lugar ka, mall every Saturday morning. Pero God is impressing in your heart, you have to do something else. To be a blessing sa mga kabataan, sa mga ilang tao sa paligid mo, na mailalagay ka sa uncomfortable situation. And the future is secure when we follow closely. Secure. Yung nangyari kay Peter, secure ang kanyang salvation. Secure ang kanyang reward. At natapos po niyang pagsunod sa Panginoon kahit kinrucify siya. Kahit martyr siya, kahit pinatay po siya dahil sa pagsunod niya sa Panginoong Jesus. And thank God, na-restore siya to love. He was commissioned to follow. Ginawa po niya yon at natapos niya ang kanyang buhay sa mundong ito. Now, it's our turn. Tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Are we going to continue to love God and love others and follow Jesus' direction in our lives? God is restoring you, or God restored you. He is preparing you to obey and do something for His glory. And I pray, kahit na may sacrifice, ay susunod po tayo. Kahit may tatanggalin ang Lord sa ating pagsunod, ay gagawin po natin. Can I hear amen? Number 3, stay in your lane. Where the Lord put you, planted you, kailangan manatili tayo, focus and faithful. Okay? Faithfulness over comparison. Now, nung sinasabi yun lahat ni Jesus kay Peter, may nakita siyang disciple. Sa tingin niyo, sinong disciple ang nakita niya? Yung iniibig ni Jesus. Minahal. Ang tawag niya sa kanya, the beloved disciple. Peter sees John. Okay? Now, puntahan natin. Sabi niya ganon. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved, following them. Nakasunod dito si John. Okay? The one who also had leaned back against him during the supper and said, anong sabi ni Peter? And said, Lord, who is it that is going to betray you? So, dinescribe ni John ulit ang sarili niya dito, na love siya ni Jesus, the one who also had leaned back against him during the supper,
yung humilig kay Jesus nung sila daw ay naghuling hapunan. At siya din, si John din daw, yung nagtanong na sino yung magbe-betray kay Jesus. So siya yon. Alam niyo naman yung mga disciples, sige na, tanungin mo na, John. Tanungin mo, sinong magbe-betray sa atin. So siya daw po yon. When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? Okay? So, narinig niya yung plano sa kanya ng Panginoon. Ang next niyang sinabi, Lord, siya. Parang hinihintay ni Peter, mamamatay din kaya siya? Mamatay din ba siya, Lord? Mamatay din ba siya nang i-crucify? Di ba, napansin po ninyo yung medyo may pagka, competitive itong apostles na to. Medyo may comedy ng konti si John, na tumakbo kami ni Pedro papuntang tomb, naunahan ko siya, ako yung nauna. Di ba? Napansin nyo? Tapos hindi niya sinulat na nakapag-walk on water si Peter. Sinabi lang niya, we received the Lord on our boat. Peter, di ko sinulat yon. Okay? At heto na naman siya, sabi niya, sinulat niya yung sinabi ni Peter. I'm sure narinig niya kasi nakasunod si John. Ang sabi niya, Lord, what about this man? At minsan, napapaganon din po tayo. Lord, bakit siya? Lord, bakit si ganito? Ba't ganun? Parang ang sama-sama naman ang buhay niya, ha? Bakit? Or itong mga taong ito, wala namang pananampalataya sa iyo. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay nila at ito ang nangyayari sa akin? We tend to compare, right? Amen? Si Peter, he died a martyr. Si John, nabuhay po siya ng mahaba. Magkaiba po sila. According sa pinag-aralan, naalala niyo yung ating 1st, 2nd, and 3rd John series? Na si John ay paring nabuhay po sa Patmos ng 90 plus or tumanda po siya. Sa lahat ng apostles, si John the Beloved ang tumanda. The rest, sila po ay martyrs. Pero tignan po natin ito. Different callings, same Lord. Ito po yung tandaan natin. Lahat po tayo, we have same Lord. Iba-ibang assignment at task po natin. But we have the same Lord. Yung iba sa atin single, yung iba married, yung iba hindi. Yung iba widows, yung iba may anak, yung iba wala. Merong may apo, merong wala. Iba-iba. Napansin niyo po ba? But we have the same Lord. And ang kailangan po natin na focus ay faithfulness over comparison. Can I hear amen? Comparison distracts from obedience. Pag nag-compare tayo, madidistract tayo sa pagsunod kay Lord. Pag nag-compare tayo, mahihinto ka. Hindi ka makakapagpatuloy. Kapag tayo po ay laging nagko-compare. Let's continue. Sabi po dito, Lord, what about this man? And then anong sinagot ni Jesus? Verse 22. Anong sinagot ni Jesus? Jesus said to him, if it is my will that he remain until I come, what is that to you? You, follow me. May exclamatory point po yan, ha? Napansin ninyo? Paano niya kaya sinabi ito kay Peter? Malakas. Kaya narinig ni John, na isulat niya. Para niyang sinasabing, huwag mo nga pakialaman yung plano ko kay John. Ang kailangan mong gawin, sumunod ka sa akin. Pedro. Siguro parang, wake up. Alright? Sumunod ka sa akin. Yung plano ko sa'yo, doon ka mag-focus. If it is my will that he remain until I come, what is that to you? Kahit na mabuhay pa siya hanggang magbalik ako, ano yun? Ano yun sa'yo, ha? Ang mahalaga, yung pinagagawa ko sa'yo. Narinig mo na po ba natin yun sa ating mga magulang? Minsan, bakit si kuya? Bakit si ate? Do you hear that sa mga may siblings? Sometimes we compare. Bakit siya?
Anong ginagawa niya? Di ba? Minsan nagfo-focus tayo sa iba na hindi natin nagagawa yung iniuutos sa atin. Hindi tayo nakakakilos kasi nakatingin tayo sa iba. Minsan may thesis siya, ba't iniisip mo yung thesis niya? Yung thesis mo, isipin mo. Amen? Okay? Bakit mo, dinadagdagan mo pa ng isipin? Can I hear amen? May assignment ka, may assignment siya. Dinagdagan pa natin, ang problema natin. Problema po niya yon, ang harapin natin yung problema natin. Amen? Yung pinagagawa ni Lord ang harapin natin sa atin. Kailan ba yun nabanggit ko? Sabi ko, alam niyo po, kung iisipin niyo pa yung problema ng ng iba, yung buhay ng iba, don't try to be the manager of the universe. Okay? Ano ang pinagagawa ni Lord sa'yo? Ngayon, kung parte sila sa pinagagawa ni Lord sa'yo, then think about them. Pero may mga issues na hindi na natin isipin doon. Ang pinagagawa lang ni Lord sa atin. So remember, comparison, it breeds insecurity. Okay? Nadadivert yung focus natin kapag kapag nagko-compare po tayo. Nawawala yung joy natin in serving when we compare. Okay? And always remember, we have different assignments, but we serve one mission. And that is to glorify the Lord. What else? The Great Commission. Okay? At tandaan po natin, faithfulness. Faithfulness, not just visibility, is success. Kailangan tapat tayo sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Follow me. Ibig sabihin, magtapat ka sa akin, sumunod ka sa akin. Fix your eyes on your task. Huwag natin i-compare ang ating sarili sa iba. Alam niyo po yung iba, pati mga minsan nagtatanungan, okay? Magkanong pamasahe mo, magkanong bill ng kuryente mo, magkanong tubig nyo. Ay kami, minsan doon pa lang, di ba? Nawawalan ka ng joy. Bakit dalawa kayo? Dalawa kami. Magkaiba yung kuryente natin at saka tubig. Diba? Eh baka may malaki kang bakuran na dinidiligan, may mga dogs ka. If you compare, base lang doon sa immediate expectation po natin, we will lose our joy. Okay? It breeds insecurity when we compare. So, focus on your faithfulness and fruitfulness sa Panginoon. Are we learning? Last, number 4. What's the purpose? Which nabanggit ko po kanina sa umpisa. The purpose of it all, to be a faithful witness. The purpose for Peter is to be a faithful witness. The purpose of John is to be a faithful witness. Our purpose, magtapat tayo sa Panginoon at maging blessing po sa iba, maging mamunga. Let's go to the next passage in 24 to 25. This is the disciple, sabi niya, who is bearing. Kino-close na. Tinatapos na ni John, itong book of John. Sabi niya, this is the disciple who is bearing witness about these things and who has written these things, and we know that his testimony is true. Sinulat niya, nakita niya, sinulat niya, and his testimony is true. Sabi niya, now there are also many other things that Jesus did. Marami pa daw ginawa ang Panginoon. Were every one of them to be written, I suppose, sabi ni John, that the world itself could not contain the books that would be written. Napakarami pa daw ginawa ng Panginoon na hindi na naisulat. At tandaan po natin, sa dami nga naman po ng mga nangyari sa mundo, may mga bagay na yung kailangan lang natin malaman na ang kunin natin. May-hear amen? Ang daming mga tao sa mundo, pero lahat ba yun dapat nating kilala? Hindi. Love the ones who are with you. Kilalanin natin yung mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay?
Sa susinulat ni John, kung ano yung ni-reveal ng Panginoon po dito, yun po ang kailangan natin na malaman. At kunin po natin. Now, what was Jesus' plan for Peter? Tignan po natin. The plan of Jesus for Peter is to love deeply. Jesus talk about love, follow faithfully, follow me, at ang plano niya, die glorifying God. Nakita natin, nasagot natin yung tanong, ano ba yung plano ni Lord na pinakita dito para kay Pedro? To love Jesus deeply, follow Him faithfully, and to die glorifying God. Si John, nakita natin, ano yung naging plano ni Jesus kay John? Remain faithfully. Nagtapat ba si John kahit tumanda siya? Yes. May mga tao po na tumanda sila, pero nung tumatanda, lumalayo kay Lord. Naway hindi po natin yon maranasan. Kundi habang tumatanda po tayo, lalo tayong lumalalim at nagtatapat sa Panginoon. May mga kilala po na kapag tumatanda na, sabi niya, tumanda na, maraming nalalaman, nagiging critic po sila ng mga simbahan, mga kritiko daw. Pero si John, he remained faithful. Bear witness truthfully, and did he finish faithfully? Yes. He wrote the book of Revelation. Ano po yung mga sinulat ni John? Gospel of John, 1st, 2nd, 3rd, and John, at yung pahayag o book of Revelation. Sa kanya ni-reveal ng Panginoon yung mga mangyayari sa hinaharap. Prophecies about Jesus and about the future ay ni-reveal ng Panginoong Jesus kay John. Yan yung plano niya. Now, let me ask you, ano kaya ang plano ni Lord sa atin? Ito kay Peter, ito kay John, ano naman po sa atin? And it's the same. Jesus' plan for us, love Him. Let's love Jesus. Magbago man ang itsura natin, nagbabago yan. Ang skin natin, ang kulay ng hair natin, magbago man ang paligid natin, magbago ang mundo, ang ekonomiya, let's love Him. Let's follow Him. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban. You are saved to serve Him. You are restored to love. You are commissioned to follow. And let us be faithful in our unique assignments. You have an assignment. Sa pamilya mo, maaring ikaw yung peacemaker. Sa pamilya mo, ikaw yung provider. Sa pamilya mo, ikaw yung joy. Wow, tagabigay ng kasiyahan. Sa pamilya mo, ikaw yung man of peace. Alam mo yung talagang nagagather mo sila, napagkakasundo-sundo mo sila. Then be that person. You are a priest sa family mo. Diba? You speak the truth in love. You lead them to Christ. Be a priest. Sa pamilya mo, ikaw yung laging nagpapaalala, ikaw yung laging nagpaplano ng mabubuting gatherings para mapagpala ang bawat isa. Do it. Be faithful in your unique assignment. Even sa workplace, be faithful in that unique assignment. Tell the person next to you, be faithful. John 8:31. So Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciples. Let's love Him. Let us follow Him. John 14:15. If you love me, you will keep my commandments. Maraming beses pinag-usapan ni Jesus kasama ang disciples ang patungkol sa pag-ibig. So let us love Jesus more than anything in this world. We arrive. Dumating tayo sa mundo nang wala. Aalisan natin ang mundong ito, wala din tayong dala. Kaya ang mahalaga, sa buong buhay po na binigay sa atin ni Lord, maiksi man o mahaba, mahalin natin ang Panginoon. At sa lahat po ng mga bago or even online na nakarinig ng mensaheng ito, I'd like to let you know also that Jesus invites us to intimate relationship. Will you believe Him and turn away from your sins? Yan ang mensahe ng buong John. To believe
and to turn away from our sins. Sumampalataya tayo na siya ang tagapagligtas. Sumampalataya tayo na siya lamang ang ibinigay ng Ama upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. John chapter 1, 6-7. Ito po yung pinakaumpisa na sinabi ni John na bakit nandito siya or sinulat niya ito or tinawag siya ng Lord. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. Ang nais ng Panginoon, lahat sumampalataya sa Kanya. John 20, verse 31. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. I hope and pray na sa pagtatapos ng ating series sa Book of John, lumalim ang ating pananampalataya at pagkakilala kay Jesus, the Christ, the Son of God. And sabi niya, and that by believing you may have life in His name. That is the gift. That is God's grace. That if you believe, you will have life in His name. Meron tayong buhay kay Kristo. Maraming kapighatian sa mundong ito. Maraming pwedeng sisira sa ating pananampalataya sa Lord. But hold on. Okay? Hang on. Manatili tayo kay Kristo. Sa Kanya may eternal life. Sa Kanya may kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Sa Kanya may resurrection. Okay? Nakakawala po ng takot ang mga pangako ng Panginoon. Kahit anong mangyari. Sabi nga, di ba, ano yung narinig natin madalas, magunaw man ang mundo. Kahit anong mangyari, may eternal life tayo kay Kristo. Palapakan natin ang Lord. Let's stand and worship Him. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, iaalay ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, iaalay ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Let's lift our hands and let us commit our lives to the Lord. Sige po, talagang ialay, ihandog natin ang ating buhay sa Kanya. At magpasalamat po tayo. Lord, thank you. Napakarami niyo po, Panginoong, itinuro sa amin. Ang dami naming naunawa ang plano po ninyo sa buhay namin. Mga katotohanan na itinanim niyo sa aming puso sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, may mga binago kayo sa amin. May mga inalis kayo sa buhay namin. Thank you. Thank you, Lord. May mga bagay, maaari, yung iba sa amin na hindi namin maunawaan na bakit nangyari sa aming buhay. Patuloy nyo kaming turuan at unawain ang kalooban nyo, Panginoon, sa aming buhay na magtiwala pa rin kami sa inyo kahit may mga bagay na hindi kami maunawaan. And thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ, to be the Savior of the world. Salamat, tunay kami pinagpala dahil kami ay pinatawad nyo sa aming mga kasalanan. At salamat sa regalo nyo, Panginoon, na walang hanggang buhay. At ikaw, Panginoon, ay makikilala namin. Ikaw, Panginoon, ay makakasama namin, O Diyos. Lord, sa iyong tahanan. Thank you. Holy Spirit, I ask that you empower each person in this room, Lord, to walk in love and in obedience, na kahit may mga sacrifices kaming gagawin along the way, may mga painful trials, Lord, help us na gawin lagi, Panginoon, ang kalooban mo upang mapapurihan ang pangalan mo dahil wala kaming ibang Diyos, wala kaming ibang Savior, kundi ikaw lang. At ano nga po ba, Panginoon, again, ang maisusukli namin sa inyo, love, obedience, sacrifice.
yun, Panginoon, ay manatili sa puso namin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. And empower us to be a blessing to others, to be a witness, to be a source, O God, of joy, Panginoon. At maging daan kami, Panginoon, upang marinig ng iba ang katotohanan na mula sa inyo. And help us to speak the truth in love and to show love, Lord, to others sa lahat ng aming makakaya. And I commit to you everyone na nandito. Bigyan mo kami, Panginoon, patuloy ng instruction, direction, protection, and provision sa lahat ng pupuntahan at gagawin namin this week. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapahan po natin ang Panginoon.